Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga solote ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters ng ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Jean Mirafuentes. Meron siyang 73 na mga comments. Nandyan din si Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 69 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 61 na mga comments. And Sam Pagita. Meron siyang 38. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so i-congratulate natin ang nanalo sa ating paayuda or merong premyo kapag meron kang maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. So ang nanalo ngayong araw mga kababayan ay si Ma'am Jean Mirafuentes. So last time ang nanalo mga kababayan, that is si Ma'am Shane Sibal. So congratulations at doon sa gustong sumali, damihan nyo na lang ang inyong mga comment dyan sa ating comment section. Again, so congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes. Sa mga kababayan ko, syempre pasalamatan din natin ang nabigay sa atin na super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Jeannie Ramos. Nagbigay sa atin ng 25 Hong Kong dollars. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, si Sir Ivan, meron pong lakad ngayong araw. Actually, meron akong hinabol po na trip mga kababayan. Medyo late na tayo. So, bibilisan na lang si Sir Ivan. Mabilisan na lang ito mga kababayan. But don't worry. Pagbalik na Sir Ivan, baba na tayo. Kasi nga 'di ba, merong pahayag itong si Jingay. Merong palasot mga kababayan itong si Jingay na daw iba ang kanyang intensyon nung sinabi niya na itago daw yung CCTV doon sa Senado. 'Di ba? Sinabi niya 'yan at kitang-kita ho natin doon sa viral. Kahit hindi natin nakita kung sino yung nagsabi noon, klarong-klaro na kanyang boses. So nagpalusot ito si Jingay mga kababayan. Sabi niya, malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon daw sa naging usapan na i-secure at pangalagaan ang CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente ng pamamaril. Ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan. Wala daw ibang bahid ng kahulugan mga kababayan. So tatanungin natin ito si Jingay Estrada. Ikaw sakali na hindi yon na-record mga kababayan or kung na-record man at hindi ito nailabas sa social media at hindi nag-viral, do you think yan pa rin ang kanyang palusot? Sasabihin sa publiko na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin? Do you think ganyan pa rin ho ang kanyang sasabihin? I don't think so. Iba na doon. Kasi nga mga kababayan ko, very crucial kasi ito at very important yung CCTV. Kasi yung CCTV, malaking tulong ho yan sa investigation. At doon natin malalaman kung sino talaga yung unang nagpapaputok. Sa mga kababayan ko, dismayado ho yung ombudsman. Bakit si Ivan? Kasi napadala sila ng sapina doon sa Senado para sa CCTV. Pero hindi sila pinagbigyan ng Senado mga kababayan.
Hindi sila pinagbigyan ni Cayetano. So yun talaga ang kanilang intensyon dito, na gusto nilang itago yung CCTV at walang makakaalam sa mga nangyayari. O, di ba nakakaduda talaga itong Duterte 13 Judas, mga kababayan? Kasi nga gusto talaga nila ditong pagtatakpan yung si Bato de la Rosa. At saka syempre pagtatakpan nila yung totoong nangyayari. O, di ba? Yan ngayon ang bansag ng 13 Judas. Duterte 13 Judas. At meron ding ipinost itong si Pibos Talakera, mga kababayan ko, na nakialam daw dito yung Iglesia ni Cristo. According yan doon sa isang conversation na ipinost ni Pibos Talakera. Noong time na tumakas na itong si Bato de la Rosa, ang tumulong daw doon kay Senator Robin Hood Padilla at kay Bato de la Rosa ay yung taga-INC daw, mga kababayan. At meron din sinabi na baka nandyan daw sa taga-INC o nandyan sa INC, nagtatago ngayon itong si Bato de la Rosa. Base yan sa ipinikita na conversation ni Pibos Talakera. O, di ba? Grabe, no? Merong nakikialam. So anyways, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog na to. Kasi nga marami sila ditong napag-usapan, mga kababayan, na napaka-importante at talagang magugulat dito itong mga DDS. Okay? So for more details, let's watch this. So ngayon po, may special guest po kami ni Balita't Kaalaman. So yung guest po natin, mga kababayan, isa po sa DDS Buster po, So ano masasabi mo ngayon, Balita't Kaalaman? Saka isa sa mga controversial lawyer ng ating bansa, walang iba kundi si Attorney Jess Falsi. Let's go! Welcome po, attorney. Hands up, hands up! I surrender, I surrender! Huwag niyo akong ikukulong! Bakit po DDS Buster? DDS Buster kasi sa government ngayon may grupo. Hindi nyo natatanong, DDS Hunters. Nasa government Talaga? Wala ako sa level na yon. Ibang level yon. Ano lang tayo, buster lang tayo. DDS Sila buster. hunters. Yun. Grabe. Nakakatakot nung sinabi sa akin yon. Sabi, mga DDS hunters kami. Sabi ko, yes! Hindi ko na tinanong sino mga miyembro Pero may isang tumawag, sabi ko, wow, saludo, boss. Intel na Intel pala yun. Attorney, meron tayong mga topic ngayon for today. Di Ang ba, dami. pag-usapan natin yung tungkol sa yung overwhelming votes na nangyari dito sa impeachment ni Amen. Sara Duterte. Oo nga, Amen. Ayun. 257. Yun. Corrected. Grabe. From 255. Yes. Oo, 257. Ilang percent yon ng 318 or 316 congressmen? Basta more than 80%. More than 80. Wow! More than 2/3. Oo, Yes, more than 2/3. Ang kailangan lang ng Constitution, 1/3. Anong tawag doon? Ibig sabihin, super majority. Hindi lang simple 50% plus 1. Diba? Ang 1/3, hindi nga majority yon. Yes. But that is the purpose of the Constitution. Baka inisip ng mga tao, akala ko we live in a democracy. Bakit 1/3 lang kailangan to impeach sa lower house? Probable cause kasi yun. Yes. Nakita ng mga framers of the Constitution, kailangan nating bilisan ang impeachment kasi kailangan ma-hold accountable kagad kung may kasalanan nga. Kung may kasalanan. Mag-try forthwith. Yes. So 1/3 lang, pwede na. Although of course, madaming Supreme Court decisions, medyo nabago yung concept ng fast track. Tama. Okay, so 1/3. Pero ito, 2/3. Hindi lang 1/3. Diba? Oo. Hindi lang simple majority, 2/3. So ibig sabihin may overwhelming consensus sa buong Pilipinas because these congressmen, they're representing their constituents. We Yes. should remember, challenge sila ng mga DDS Yes. na consult your constituents or else we will not vote for you. Lahat ng mga DDS hindi daw boboto. Siyempre, nag-consult naman itong mga congressmen. Oo, tinanong naman. And yet, they voted overwhelmingly. Ano Super nangyari? majority. Mas marami. Kasi Mas marami nag-consult pa sila, apparently, madami palang may gusto ng impeachment. Oo. Yes. Not necessarily na guilty na kagad. Oo. Si VP Sara, although sa akin, sa evidence na nakita ko, guilty na siya. O, di ba? Pero hindi naman ako senador. Pero sa trial man lang, Oo. lahat ng Pilipino, halos lahat, 80+%. Hindi pa to congressman but it was reflected sa boto ng mga congressman. Pilipino pa lang, sa surveys pa lang, 80% want a trial. Regardless kung pro-Duterte ka or anti-Duterte. Yes, merong mga ganun. Kasi, kailangan mag-trial para malaman natin kung guilty or innocent. innocent. But again, sa akin, sa ebidensya, sa pag-weigh ko ng ebidensya,
guilty na yan. Kaya nga, may mga na-survey kami, RJ, talagang DDS sila. Talagang gusto nilang humarap din si Sara Duterte sa trial. Kasi nga, sabi nila, pinagtatanggol namin si Sara, maganda siya na lumabas kasi parang confident naman sila na malinis daw si Sara. Kaya sabi ko nga kung kaya niya talagang linisin yung sarili niya, baka iboto namin siya. Hindi naman. Yes. Pero tama yung logic. Pwede niyang patunayan na mali yung impeachment. Oh, yes. Pagkatapos sila, di ba, attorney, pinagmamayabang nila na parang sabi nila na, ayan na, nagdeklara na si Sara bilang presidente. Oh. Ngayon, ano nangyari? Kabahan Parang na useless, kayo. di ba? Oo, Anong parang sabi mo sabi- doon, attorney? Sabi, kabahan na kayo. Attorney, kabahan ka na. Gantihan na yan sa 2028. Yes. Balikan yan sa 2028. Kahit balikan ako ni Sara, okay, una, pagkakamali niya yun because dapat hindi siya vindictive. Ako naman, ba't naman ako matatakot kahit balikan ako ni Sara? Diba? I'm just exercising my freedom of speech. Kung babalikan talaga ako ni Sara, so be it. Unlike ibang senador, tulad ni Bato, ako hindi ako magtatago. Pakulong ako ni Sara. But anyway, ang punto dyan sa announcement ni VP, Yun. diba, it's parang to scare and threaten and create a chilling effect sa mga congressmen na huwag kayong bumoto sa impeachment. Kasi pag ako nanalong presidente, Yari kayo. yari kayo. Paanong yari? Ano, pork barrel? Ano, kulong? Hindi, ano bang gagawin ni Sara? Diba? Yes. O pero hindi na yung pinansin ng mga congressmen. Ang tinignan nila, yung ebidensya. Tinignan nila may probable cause ba. And syempre, of course, yun nga, kinonsult nila yung constituents. So, ebidensya plus popular clamor equals impeachment. Impeachment. Yes. Kaya nga, Kaya nag-ano din tayo, di ba, nagtataka na yung mga dapat mag-no, nag-yes na rin. Oo, Tulad di ba? ni Congressman Rufus. Tiangco. Toby Tiangco. Wow! Si Congressman Kamanggagawa. Eli. Oh. Eli San Fernando. Oh. Tama. And Richard Gomez. Richard Oh, di ba? Gomez. DDS yun eh. Oo. Oh, madaming mga, alam nyo mga DDS ha, naawa ko sa inyo. Di ba kami, galit na galit kayo sa amin. Okay? Pero baka gusto nyong singilin. Yung mga nagkunwaring DDS congressmen or mga DDS na kakampi nyo, kuno, and yet, bumoto para sa impeachment. Yeah. Pero, What happened, Vela? ang pagpaliwanag naman ni Congressman Toby Tiangco, ano naman daw, yung dahil daw po sa salin, gusto niya mapaliwanag. Kumbaga, dapat mapaliwanag ni Sara yan, sabi niya. So, it doesn't necessarily mean na ano na siya, no? Yun pala yun. naniniwala siya. Kasi sabi ng mga DDS, bawat congressman na mag-yes, although fake news to sila nagsasabi nito, bawat congressman na mag-yes, may 200 million pesos daw. Oh, so, yung iniisip ni Toby Tiangco? Kasama pala si Hindi Toby. kasi naka-billions siya in insertions and budget allocation for Navotas. This is not an allegation. This is factual. This is just in the GAA. Diba? Not Yes. just in 2026. Pero lumobo siya 2026. Diba? Kasi lagi niya kinukulit si BBM na maka-BBM ako. Pero yung mga sina Zaldi ko, sina pinagbigyan, tumaas yung budget. O ano naman Navotas ngayon? Wala. What happened to Navotas? What Binabaha happened? pa rin. After 20 to 30 years of the Tiangcos in power. Pero I mean, Toby Tiangco is just one DDS. But that's the point. Yung mga DDS kong kuno, they still voted yes. Because that is how overwhelming and convincing the evidence is for probable cause. Yes, congratulations talaga sa ating House Committee on Justice. Meron pa Dahil nga syempre, ganun nga nangyari. Overwhelming talaga. Ang galing. Magaling kasi yung pagkakalatag talaga ng House of Justice Committee ng House. And the chairperson. Oo, nila. From nasupalpal doon sa proceedings, Committee hanggang hearings. sa plenaryo, nasupalpal pa rin. Parang wala siyang sawa. Alam niyo yung sadista? Kaya yun, attorney. Sadista ba yun o masokista? Yung doon yung sa sadista, masokista, yung mahilig tumanggap ng pain. Sadista o masokista yun eh. Gusto niya ng Doon pain. sa maso. From committee hearings to plenary, hindi siya nagsasawa. Pero ganun kagaling si Kong Jervil. In Yes. fairness kay Kong Jervil, hindi siya bastos, hindi siya sumisigaw, but she's firm on her point and she is eloquent that the gentleman does not seem to be listening. I have already Sigawan answered nun. the point. Di ba? Sigawan nun dun sa Walang script no? Alam mo, pang senador yun si Kong Jervil. Kung nagsenado yun, siya, para siyang
if madaming Jervila ang ma-elect, kung siya lang hindi mababalik. Pero kung madaming tulad niya ang ma-elect, baka bumalik yung panahon ni na Jokno, Tanyada, Salonga, Miriam Arroyo, Defensor, Miriam Defensor. Although Miriam Defensor, ano na din medyo ibang panahon. Pero yung talagang respetado, eloquent, matalino. Oo, matalino. Yan si Kong Jervil. Yung hindi mo kailangan i-depensa na matalino ka, no? Sasabihin mo, 80% ako. General weighted average ko, 80%. Hindi nagagalit na sisigawan ka. Oo. No, because debates can be heated eh. Yes. Di ba? Kung tumaas lang yung boses, so what? Yes. So what? Pero Senator Crybaby, ethics daw, di ba? Oh, Mag-ethics complaint. Buti na lang wala si Miriam Defensor ngayon. Kung kasama niya yun, totoong sigaw yung ano niya. di nakailang ethics complaint na tong senador na to. Na, mukhang nagtatago na din ha. Oy, tanungin niyo ako mamaya. Grabe. Mukhang Kasi- nagtatago na din. Mamaya balikan natin yan. Itinasigaw ang senador, di umano. Dadaanan natin yan. Yung Yes. tungkol dyan. Yes, grabe kasi. Pero Daanan ito- natin yan. Action star yan ha, kaya marunong umiyak. Yes. Yun. Ito Naka-rehearse pala, na talaga. meron palang 77.4% ang sa Mindanao pa lang yung bumoto ng mga representative. If we break it down, Luzon, Visayas, Mindanao, 'di ba? Sa Visayas, sa may Cebu, Cebu province. 77. Before we go sa Mindanao, 'di ba? sige, sige. Sabihin natin yung sa Cebu province, sinasabi baluarte ng Duterte, Duterte. solid Duterte. But parang 41 yes. Two-thirds din ang bumoto sa Visayas region na for impeachment. Sa Mindanao, 77%. So again, that's more than two-thirds. So Three-fourths, talagang no? nababasag yung narrative na solid Duterte ang Visayas at Mindanao. Although of course, yung mga kababayan talaga natin, nakikita naman natin na meron silang pagmamahal kay President Duterte, no? Siyempre, yes. mas malapit ang Davao sa mga region sa Mindanao, no? But itong mga congressmen na to, nag-consult nga sa mga constituents. So, rini-reflect din nila yung clamor ng constituents not to say the guilty si VP Sara agad. Oo. But for VP Sara to have the opportunity To to explain. explain herself kasi sinasabi niya, Senado ang tamang forum. Doon daw siya magpapaliwanag. Patunayan mo, VP Sara. Baka naman hindi ka ulit pumunta. Pupunta Kahit ka? sa Senado. Hindi kayo sure. Hindi na pupunta yan. Mukhang hindi pupunta eh. Delix. Hindi, tsaka ang dami pa nating tanong sa impeachment trial eh. Yes. May Senate coup d'etat, etc. Ang daming daming tanong. Yes, so speaking of Senate na naman tayo, no? Sige, punta na tayo dyan. Nagkandara pa ang isang senador po, attorney. Gumulong-gulong. Nagkandara pa o nada pa? Nada pa. Madapa. Correction. Madapa ka. Grabe, Bato. no? Madapa ka. Bato. Grabe, Ay, attorney. hindi nadapa. Sorry. Nadapa ka ba to? Oo, nadapa ka ba to? Iba pakinggan yung isa eh. Ang ano pala doon, na pag-alaman natin na dalawang babae pa pala ang magsaserve. Ano kinatakot niya doon sa dalawang babaeng NBI? Ang bilis pala tumakbo ni Bato, no? Pag kailangan, no? Oo. Ang galing eh, no? Pero tinatakbuhan yung babae. Grabe, no? Nakakahiya. Dati kang PNP chief, tapos Yes. tatakbuhan mo mga Hindi na ako nagtaka kasi sabihin tapang-tapang siya. Dati pa lang 2016, 2017, nag-inspect yan ng paputok eh. Nag-inspect yan ng paputok eh. Yes, yes. Yung paputok, Naalala biglang ko. parang sumisingaw. Psst! Gano'n, siya pa yung unang tumakbo. Tapos parang ginamit pa niyang panangga or shield yung isang tauhan. My gosh, may galit. no? Di ba may kwento din yan si Inday Lustay na Ano? parang may tumakbo din siya. Basta may kwento din yan eh. Si Bato? Oh, yes. Tumakbo na Na naman. tumakbo din. Grabe, no? Hindi, ito na nga, tumakbo siya ulit. No, Tumakbo siya ulit kasi nagtatago siya ulit eh. Confirmed. Just a few hours before we gather Oo. here, di ba? Yun Confirmed na talagang tumakas siya ulit sa Senado. At Grabe. nagtatago. Hindi na natin alam ngayon kung saan, pero sabi nga ng Tweety Bird ko, na mataan sila ni Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3 Grabe. at around 4:10 a.m. Grabe. Anong araw ba ngayon? May 14. 14. As of May 14, 4:10 a.m. Namataan sila sa NAIA Terminal 3 VIP area. Allegedly, sumakay daw sila ng domestic flight na Cebu Pacific. Saan kaya papunta? With all due respect, I urge the government and Cebu Pacific, please cooperate with the government. Sana ma-disclose yung flight manifest Oo. and saan pumunta si Bato. Because Bato is not just a wanted fugitive here. Yun. He's a wanted fugitive all around the world already. Yes. Oo. Na-publish na yun at large
Siya Yes. sa ICC. Nakita ko yun yung mga news outlet, international media, sa mga articles nila, sa Washington mismong- Post, New Grabe, York no? Times, Nakakahiya. Al Jazeera. Yung mukha niya doon, ICC, drug war, yung talaga mukha ni Bato, tapos yun gumugulong siya, nakita doon. No? Tapos So, parang ang nangyari, Sikat na tayo only Yes. in the Philippines ang for the nangyari. wrong reasons. Oo. Parang ganun din nangyari dati sa EJK. Internationally, napanood ang Pilipinas din. Sikat na sikat. Yes. Dahil noon, sabi niya, di ba, run for your life. So maraming mga kababayan natin na biktima ng EJK na yan, nag-run for life din. Pero ano nangyari? Wala ngang warrant eh. Oo. Walang due process no. Yan, And tapos ngayon, talagang kailangan daw ng due process for Bato, Oo, di ba? which I support. Pero ang due Oo. process, what is due process? Due. What is due you? What do you deserve? And when do you deserve it? So saan tayo kukuha ng due-ness or yung deserve mo? Doon sa batas. Anong batas? RA 9851. Sinasabi nila lagi, kailangan daw Article 59 of the Rome Statute ang kailangang due process for Bato. Kasi daw, ang trial nasa ICC. Tingnan nyo tong DDS logic na to ha. ICC naghahabol, ICC warrant yan, dapat Rome Statute ang applicable. And yet, at the same time, sinasabi nila, walang jurisdiction ng ICC. We already withdrew from the ICC. So bakit mo gagamitin ng ICC na Rome Statute Yeah. for the due process of Bato? Which, in fairness, the Rome Statute does say, kailangan dumaan to a local court. Local Yes. court. Pero Kaso hindi na yun nag-withdraw na. applicable. Ang applicable is RA 9851, Section 17, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may extradite or may surrender. Dalawang option. And then ano yung word? Relevant Philippine authorities. It does not say relevant judicial authorities. Yes. It says relevant Philippine authorities. Bakit ko to ini-emphasize? Yes po. Because may mga Supreme Court jurisprudence na this is a doctrine ha. It's walang pwedeng Yan, mag-dispute na abogado nito. Hindi pwedeng sabihin for every lawyer there's an opinion. Hindi. All lawyers know that the president has the sole prerogative, sole power as the chief architect of foreign relations. Anong ibig sabihin nun? Lahat when it comes to foreign policy, presidente ang decision maker. Ang Senado for treaties, it only concurs. Hindi siya nagre-ratify. Mali yun. Ang Senado ay uma-agree lang sa pag-ratify ng presidente. So, presidente first move. Anong point dito sa ICC? Section 17, mga legislators at senadors natin ang gumawa mismo ng wording na may surrender or may extradite. May I also mention the fact, you have Senator Chis Escudero, Senator Loren Legarda. Jinggoy Estrada, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, and Senator Pia Cayetano. They were senators noong 2010 to 2011. Why is that important? That was when RA 9851 was passed. Sila nagsulat ng word na may surrender. Eh nga, Tapos, parang hindi nila alam hindi na mayroong applicable. concept of surrender. Kailangan daw daan to the local courts. May Senate resolution si Alan Peter. Hala sir, hindi mo chine-check yung batas mo. Bakit hindi mo muna amyendahan or i-repeal yung batas Yes. bago mo ipilit na si Bato ay dapat dumaan sa local court? He doesn't have to because again, the law empowers the president and the president may delegate to the DILG or DOJ or to the PNP chief Yes. that an accused or a suspect before the ICC may be surrendered. Yan, speaking of Alan Peter Cayetano, sa tingin nyo, Attorney Jess, di ba, parang sobrang protective sila kay Bato. Tingin mo ba itong paglabas ni Bato talagang related to sa impeachment ni Sara Duterte? Before the impeachment, but related sa impeachment, Trial pala, trial. related siya sa kudeta. Oh. Again, sinasabi natin lagi, no Bato de la Rosa, no kudeta. So kaya kinailangan talagang ilabas si Bato. At sino naglabas kay Bato? Nakasakay, inamin ni Alan Peter na nakasakay sa kotse niya. But may Tweety Bird says otherwise. It was Pia really daw, no? kotse ni Pia Cayetano. Kasi nagbigay ng go signal kay Pia, okay na, pataasin mo na. Kasi nga, nagsabi na si APC sa plenary, Bato is here. And we will move to declare all positions vacant. So yung kudita talaga nila, ang kudita is a swift strike. So it's really a swift strike. Plano talaga yan ng Cayetano brothers. May I mention, hindi nyo natatanong. Part din kasi yan ng pag-traidor nila kay Loren Legarda. Si Loren Legarda, trinaidor ang majority, lumipat,
sumali kay Alan Peter. Opo. Pero akala ni Loren siya magiging Senate President. Ayun lang. Grabe. Oh, pero sino ang may alas? Hindi makokontrol ni Loren na siya maging Senate President kung ang may hawak kay Bato at ang nagdala kay Bato Yung dalawa. ay ang mga Cayetano. Oo. O so, nung botohan at nung nag-raise ng hands, nag-nominate, etc. Dominate si Amy kay Alan, di ba? Hindi, ang nag-nominate si Joel Villanueva. Naunahan niya si Senate Amy. Yes, I nominate Alan Peter Cayetano to be Senate President. Well, in the meantime, si Loren before nagawa ni Joel yon, mga a few seconds before, sinasabi ni Loren sa mga colleagues niya na magiging bago niyang kasama sa major, nominate niyo na ako. Akala ko yun yung plano. Yes. Grabe. Quick to the draw. Tragdura Puti na. na, mabilis din si Joel Villanueva. I nominate Alan Peter Cayetano. Bakit si APC? Because siya ang may dala kay Bato. Grabe naman. Hindi din iboboto ng iba Opo. na DDS block si Loren. Si Alan Peter talaga kasi DDS block yon. At siya nga ang nagdala kay Bato. So anong connection yan sa impeachment? Because of course, the Senate President is the one that controls the flow of the impeachment. And pag may objection, pag may motion, kapag may parliamentary procedure na magde-debate at magke-questionan yung mga senador, Siya na talaga. sino ang tama or mali, maliban sa majority of the senators voting kung sino yung tama, if kailangan i-divide yung House, that's parliamentary rules. Usually, it's the Senate President lang, alone, can decide. Grabe. Unless mag-object yung majority nga ng senators. But if you have the majority of the senators, then why will they object to Alan Peter? Yes. Diba? So, compared to Tito Soto na will say, mali ang manifestation mo Apo. or mali ang tanong mo. Kasi for example, what if may senador mag-raise ng motion to dismiss ng impeachment trial, which we all know logically Dapat and hindi. rules-wise, they cannot do that because they are senator judges. Judges, yes. Walang regional trial court, walang court of appeals, walang Supreme Court justice that can file a motion to dismiss. Sila mismo yung judge. Opo. Yeah. Kailangan yung complainant or yung accused ang magpa-file ng motion to dismiss. Yes. So what if a senator judge says, motion to dismiss, blah, 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 blah. Usually, the Senate President can say, oh, that's not in the rules, or can you please cite a rule, ganun. O sino na ngayon ang gagawa nun? Alan Peter Cayetano. So, connected yun sa impeachment. They want a more favorable Senate leadership or Senate majority to handle the impeachment. Of course, ayoko pa i-imagine yung worst case scenario. I want to give the benefit of the doubt Kay to our majority, to the new majority, that you will do your constitutional duty to convene as an impeachment court and conduct trial forthwith. Kahit na bias kayo kay Sara, kahit hindi nyo aminin yan, ako, ibigay ko na sa inyo, sabihin nyo, hindi kami bias. Pero kahit maging bias kayo kay Sara, sige lang. Basta litisin. Yes. Ano mangyayari doon? Basta matuloy. Matatandaan natin last year, 'di ba? Yan nga yung ginawa nung dating Senate President na si Chis Escudero, 'di ba? Dahil siya yung Senate President, dribble niya ng ilang buwan. At eventually Archive. na naglabas yung Supreme Court ng Mm-mm. ruling na ano nga. Yun yung Void mga scenarios. Yan, nakakatakot yan. Tapos meron pa nga daw scenario possible yung mga evidences baka laging i-contest tapos pagbotohan ng majority para hindi Pwedeng i-reject yung presentation. yung presentation. Oo, we all remember the second envelope. Yeah. O, diba? If the majority really do not want something to be presented and they vote otherwise, anong magagawa natin? Except revolution. Revolution. Yan. Yan ang lang. pag-iingatan Yung mga talaga ng taong bayan marinig eh. Oo. Pag ganun, attorney, revolusyon na talaga. Kunwari, may bubuksan pa eh. May bubuksan pa na BIR box. Yes. Yung mahiwagang BIR box. Pagbobotohan yan. Yun. So, anong may expect natin pag ganyan? Well, we have to continuously be vigilant. Alam nyo, yung mga tao minsan nalulungkot doon sa sitwasyon, nawawala ng pag-asa. But yan ang price ng democracy. Pressure yan ng demokrasya natin. Sinabi ni Thomas Jefferson, Yun. the price of democracy is eternal vigilance. We just have to always be vigilant kasi tayo ang boss eh. Yes. Sa atin galing ang boto, sa atin galing ang kapangyarihan. So kung hindi din natin i-exercise, kung tatamad-tamad tayo, tutulog-tulog din tayo, hindi natin aksyonan ng ating karapatan, ang ating kapangyarihan, syempre mag-aabuso yung mga nasa taas. So ngayon parang nakatatak na rin sa mga politiko pag may kukunin siguro ako na confidential funds or anything. Parang maano na sila, attorney, no? Pag ma-dismiss yung impeachment trial, baka lumobo
at dumami ang magkakaroon ng confidential funds. Baka ang Senado magkaroon na din ng confidential funds. Baka magkaroon na rin ng Mary Grace Piatos ang Senado, no? Hindi, ibang Mary Grace ang ano nila. Chippy naman. Chippy. Ano bang ano ba? Hindi. Ano bang paborito ni Alan Peter? Hindi, yung hopya. yung hopya ni Senator Rodante Marcoleta. Kung ano man yan, dapat wala. Dapat walang confidential funds. Sako na tayo dito sa pangatlong topic natin. Itong nangyaring kagabi. Di ba? Putukan daw. Gunshots were heard in the vicinity of the Senate. Ano sa tingin mo? Putukan! Kaso yung mga paputok nandun sa taas. Di ba may pinakitang picture Aha. na yung mga butas, bullet holes, nandun sa may taas. Papunta yung Oo, trajectory. parang may binabaril na gagamba. O putiki. Di ba? Bakit hindi parang eye level Yes. or human level yung mga gunshot? Yes. Walang butas, walang bullet holes yung pintuan. Yung kulay blue na part. Mm. Pero yung sa taas na window, meron. Yung sa baba, wala. So kung shootout talaga yan, Nagkagulo doon dapat. bakit hindi parang sa tao? Yes. Parang sa gagamba o sa butiki? Butiki yung mga binaril. That's one. Baka yun yung mga butiki na Tsaka how can that happen na, let's say may shootout talaga. Sige. Pero Ayan. imposibleng walang mabigay na initial report an hour or so after the shootout. Yes. Di ba nag-press con si John Vic tsaka si Alan Peter? Opo. Kailangan may preliminary findings ka na eh. Yes. Kasi nakita natin yung picture kung saan pala yung shootout, may pintuan. So, wala bang humabol doon sa gunner palabas? Walang nahuli? May nahuli daw, May nahuli driver. daw, driver. Paano mahuli yung driver? Hindi mo nahuli yung sinasakay niya. Nahuli mo yung driver, hindi mo nahuli yung sakay niya. Let's say, getaway driver yun, getaway van. Nahuli mo siya, hindi mo nahuli yung sakay niya. Paano yun? Siya hindi nakatakas, so siya yung driver. Parang naging... ako, may sarili rin akong opinion dyan eh. It doesn't Attorney. make sense no? Anong opinion mo? Ang opinion ko dyan, yun nga, parehas lang rin tayo. Pero ang nakikita ko kasi, nakikita ko, bakit nung nagputukan, may mga kumakain. Di ba parang relax sila eh. Dun sa live ni Aimee na May buffet. masyadong obvious. May buffet. Sa live ni Aimee Catering. pinapasok na kami dito. Wala naman. Saka, isa pa, di ba kasi... Ganito yan parang presidente. Let's say may shootout malapit kay presidente. Hindi pwedeng magstay sa presidente kahit may buffet dyan. Di ba? I-whisk away yan ng PSG. And i-secure. Bakit ang mga senador hindi wini-whisk away? Bakit hindi sinisecure? Hindi yan pwedeng nila-lockdown dun sa room. Kasi katabi lang yung shootout eh. That is not normal protocol. Tapos nakapila sila dun sa buffet. May mga pumipila sa buffet. Ito lahat nagmamadali ka na. Saka ito pa, di ba, kung sabihin mo na may buffet dun. Pero, nahuli ba yung gunner, di ba? Yung gunman, di ba? Kasi kung nandun pa rin yung gunman, di dapat nakadapa kayong lahat, di ba? Natatakot kayo. Or nag-evacuate ka. Nag-evacuate na kayo. Hindi, kumakain sila doon. Parang normal lang. Ikaw. Yes, kaya nga sabi ko Boss, sa ano social tingin mo? media, di ba? Na parang scripted na talaga. Kasi lahat sila, mga senador na nandoon mismo sa Senado, naka-live. Tapos ngayon, kino-question nila yung minority na umuwi na. So yun yung tanong ng taong bayan sa social media, nag-post tayo, puro scripted, grabe. Stage. Stage. Oo. So yun talaga yung attorney na... Parang nagpapropaganda pa sila na majority daw yung matapang. Yes. Yung sina Alan Peter, Amy Marcos Bongo, lahat nagla-live, si Mark Villar. Even Mark Villar hindi normal for a senator. Yes. Mark Villar na hindi mo naman naririnig usually. Nag-Facebook Live. Baka may nag-utos na mag-Facebook Live. Oo. Live kayo. Kaya nga reaction ko doon, kasi sabi ko, hindi kasama sa GC nila ang minority. Sila lang pag sinabi to sa GC na mag-live, sila magla-live. Hindi kasama sila kaya umuwi, di ba? Pero obvious yung kay Mark kasi si Mark. Di ba yun, DPWH lang siya? Si Mark tahimik, biglang nagla-live. Di ba nagla-live lang siya nung DPWH secretary? Kasi yung mga projects, kung ano yung progress, kung ito na, tapos na, mag-inauguration na. Na-monitor mo 2022, active pa siya. Yes, Diba, active pagkatapos ba? na maging DPWH sec, senador na siya. Wala na talaga. Tahimik na. talaga. Until
yesterday. Yes. Na may ano pala doon, lights, camera, action. Pero sinagot na din ni Senator Risa Ontiveros yung fake news nga Ano sinabi? na kumakalat kasi yung mga DDS vloggers talaga, grabe nagtatanong asan yung minority, 'di ba? As if naman they have a right to ask that question, yung mga fake news peddlers yan. Yes. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, nag-adjourn na yung session. Yes. And sinabihan na silang mag-uwian. Oh. Because initially, sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, sabi ng bagong Senate President, let's have an all-senators caucus. Oh. Mag-usap-usap lahat ng senador. But binago daw yan ni Alan Peter before 4 or 5 or 6 p.m. Before nag-uwian. Sabi niya, all majority caucus na lang po. So, nag-alisan yung minority. Yun ang sagot sa inyo, mga DDS vloggers. Yung pala Kaya yun. walang minority senators doon dahil pinauwi sila Yun. ni Alan Peter Cayetano. Kasi sabi ni Alan Peter, hindi na tayo magkokokos lahat. Kami na lang ng majority magkokokos. Kaya hindi na kayo nagulat na majority lang ang nagla-live sa FB. So, Grabe. yun pala. Yun ang pala trabaho ng senador ngayon, no? Mag-live sa FB. So, nakadagdag pa yun sa suspicion, no? Yung sinabi mo, attorney, na pinauwi sila. Tapos, di ba, kung mag-i-stay kayo doon, ibig sabihin meron kayo talagang agenda, no? Yes. Tapos, mapapansin po natin, di ba, before that day or early morning, di ba, parang, sinisante o nag-resign yung Sergeant of Arms. Baka isa rin yun sa baka At hindi pinalitan pinalitan. ni General Aplaska Di ba? na kamista Oh. or Grabe. kabrad ni Bato de la Rosa. And nasa Senate Live to yung plenary, Oh, yung isang session. minumura Sabi ni Bato, I nominate, gusto ko to si Aplaska, siya ang ibalik na OSAA chief kasi sigurado ko, poprotektahan ako nito. Sinabi yun, that's on live. That's on record. Saka meron din yung parang pinapagalitan niya, sinisigawan ni Alan Cayetano saka ni Senator Bato Yung de la luma ko Rosa. sa kaya nila pinalitan. Kasi nga, allegedly, Baka may gagawin sa gabi, di ba? hindi, allegedly kasi, ipapa-arresto daw si Bato. Yun nga, yung unang araw. Diba? But that is how you see how the senator, the Senate and Senate President Alan Peter Cayetano is protecting only Bato. Not protecting the law, not protecting the Constitution. Sinasabi, I have to say this on this show again and again, and in any where that I'm interviewed, banyaga or dayuhan daw ang ICC. Hindi namin isusuko si Bato sa banyaga o dayuhan kung local warrant yan. Sige, we will implement it. Sabi ng mga nagtatapang-tapangan, di ba? Yes. Tsaka mga DDS na abogado, hindi banyaga ang ICC. Wrong. Why? Technically. Why? Because the Constitution itself, sa ligang batas natin mismo na mas mataas sa mga senador, sabi ng Constitution, the Philippines accepts general principles of international law and treats international law as part of the law of the land. Grabe. Paano naging banyaga ang ICC? International law is part of the law of the land. Kumbaga siya international court. Pwede, di ba? Kasi yung state hindi siya foreign pasok sa- state, hindi siya panyaga, foreign hindi siya state, dayuhan. It's an international court na sumali tayo noon, although nag-withdraw si Duterte for selfish reasons as well. Pero sabi ng Supreme Court, applicable pa din ang ICC from 2011 Hanggang to 2019. 2019. Yes, that's why he's being prosecuted. Tapos, we have RA 9851. Sabi ng Constitution, international law is part of the law of the land. Nakita ni Senator Miriam Defensor Santiago Nor, let us implement and follow the Constitution. We have to protect and prevent crimes against humanity. Nag-sponsor RA 9851, an act defining crimes against humanity and penalizing it. So, hindi banyaga, hindi dayuhan ng ICC. It is part of the law of the land. And yun, malinaw na malinaw. Eto na po, meron palang pumuntang soko doon. Tapos nakita po sa crime, sa tingin ko makikita sa crime scene yung kung palabas ba o papasok yung mga bullets, di ba? Tapos nakita rin daw ang sa crime scene, 5 rice daw ang kinain ni Bato de la Rosa. Tapos isang platong lumpia. Ang galing mo Ang galing mo Hindi ko na na-monitor na 5 kanin. Grabe ka naman. Malusog lang na baby boy si Senator Bato. After daw kasi, di ba, yun nga, yung sinasabi natin, after the gunshots, nag-buffet pa pala, di ba? Hindi, alam mo, RJ Ah. pasensyahan mo na ako papagalitan kita Minsan trauma response yan. Trauma response yan. Ano nga ba? May shootout nga eh. Napakain siya.
Stress eating, Oh, ikaw stress eating, stress Ikaw eating. Yung pala yung Sa nangyari. pinost mo, di ba, naka all black na siya? Oh, all block na eh. Oh, diba? Patakos na eh. Tsaka jacket. Kaso sinabi ni John Wick, hindi naman namin siya aarestuhin. Bumalik. Oh. Yung suot niya na jacket, yun pala, mukhang pang airport. Kasi nung nakita ko yun nung mga 11 Yes. p.m. to 1 a.m., may lumabas na pictures and videos proving he's still in the Senate. Sabi ko, parang pang-alis yung get-up niya. Kasi usually, naka-shorts na siya. Usually, matutulog siya kung nag-overnight siya eh. Yes. Diba ginawa nga niyang Senate Hotel, Yes. ang Senate. Sabi ni Robin Padilla, huwag niyong gagawing Senate Hotel, ang Senate. Diba? Natulog din pala si Robin Padilla. Walang yayan, Binoy! Sus Mariosep, yung sinasabi mo noon, bumalik Kain sa'yo. suka, no? Kain suka. O ba't yung kay Senator Bato, parang talagang aalis nung nakita ko yung outfit niya. And yun nga, according to the Senate logbook, Senate records, 2:30 a.m., umalis si Bato. Yan na. 2:35 a.m., umalis si Robin Padilla. Magkasabay sila umalis. San pala sila pumunta? Ayun nga, sabi ng Tweety Bird ko, NAIA Terminal 3. Spotted sa VIP area. No? Grabe. Lumipad na, domestic flight. So, manawagan tayo sa ating mga kababayan, no? Yung mga nanonood ngayon. Kung makikita niyo po sila, Robin, no? Saka si Bato, yun. Okay, sabi po, namimiss na namin sila. Actually, mag-ingat ang mga tao pag nakita nila si Senator Bato, Senator Robin, because Bato de la Rosa should be considered armed and dangerous. There should be a manhunt for him. He's a wanted fugitive. Yes. Because at large nga siya sa ICC eh. So he should be considered armed and dangerous because he was a former PNP chief. And then itong shootout nga, di ba yung mga bodyguards ni Robin? Long firearms ang hawak. Oo nga. So armed and dangerous, mag-ingat po kayo. Huwag nyo pong i-conduct ang citizen's arrest. Sinubukan niya ni Robin noong si Trillanes ay gusto niyang arrestuhin. Huwag po kayo ganun na tulad ni Senator Robin. Mag-ingat po kayo. Pero i-report nyo po sa authorities. Huwag kayo sa PNP chief. Hanggang nandiyan si Nartates, huwag siya. John Wick, huwag siya. Hanggang ngayon. Pwede po sa NBI, pwede po sa CIDG. Yun. Ayun. Peace. Peace, PNP. Peace, DILG. Yun. No offense. Ikaw, naubusan ako. John Vic Remulla, resign. Diba? Yun. Walang personalan, boss. Walang personalan. Yun lang talaga ang tamang panawagan kasi palpak. Palpak tsaka inutil. Hindi nyo natatanong, diba? Kung ako DILG chief, secretary, nag-set up na ako ng checkpoint perimeter within the Senate. Hindi sa labas kagad ng Senate. Pero 'di ba may roads leading to Sofitel, roads leading to ganon. Yung sa may Diwata airport, Palace, yes. may Diwata Palace Yes, pa doon. Jokno Road. So maybe 2 blocks away na talagang walang makakalusot, magse-set up ako ng checkpoints, multiple, 'di ba? And senador or hindi, walang exemption. Lahat may inspect. Yes. Sabi niya pa naman, safe ang Pilipinas. Imagine 3 a.m. umalis si Bato tsaka si Binoy. Oo. 'Di ba? Dapat may checkpoint doon. Oo. Bakit walang checkpoint? I am not here to arrest Bato. Sure. Naintindihan ko pa yun. I am not here to arrest sa Senate. Sure. Sa Senate, baka ayaw mo pang arrestuin. Pag lumabas yan, dapat ready ka. Ready ka na arrestuin. Bakit walang checkpoint? Please, please. Palitan na yan si John Wick. Not a day sooner. Not a day longer. Yes. So, ano masasabi mo, attorney, kay Pangulong Bongbong Marcos na wala daw siyang instruction about doon? Hindi, very Pag-arresto. nuance. Hindi, very nuance yung statement ni President, no? Wala siyang instructions to arrest on that day. On that day. On that day. Kasi nung unang yung the day before, 'di ba, yung NBI nga nag-serve ng warrant. Oo. 'Di ba yung mga That was babae? with the knowledge of the President. Presumably, hindi na niya syempre kailangan sabihin yun. So yung statement niya na lumabas ni President is on the day itself, yung may shootout. On that day, wala siyang order to implement the arrest. Kasi nga, nagkausapan na mag-stand down. So nag-stand down si NBI, di ba? But outside of that, I don't think the President would be saying na there's no order to arrest outside of the Senate. Parang baka magulat na lang tayo. Parang si Digong yan, no? Nilipad na. Hindi, siguro si Presidente, nag-aantay kasi yan. Nag-aantay yan na ma-appoint niya yung mga bagong DOJ secretary, yung mga bagong DILG secretary para
ensure na hindi sila pagpasok pa lang may malaking trabaho. Dapat siguro naka 3 days na yung bagong kapalit, 'di ba? To be able to command everything. So baka yun yung inaantay. Plus, silver lining. Kung tumakas si Bato outside of the Senate, actually, mas maaaresto siya. Kasi nga, we don't want to violate the sanctity of the Senate, although wala namang ganong concept, no? But out of respect to the senators, because co-equal branches, separation of powers, ayaw naman ni Presidente tsaka ng law enforcement na bastusin ang mga senador. Now na nasa labas na ng Senado, there's no excuse. Implement the arrest. Ayun. Ito, last topic. Ito, di ba na-transmit na po yung impeachment, yung articles of impeachment dito sa Senado, di ba? Na-confirm na ni Secretary General Chiloy, di ba, Garfield? Ano ba ang tingin mong kailangan natin expect, attorney? Dapat bukas or Monday na-convene na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang impeachment court. In fairness sa kanya, nung tinanong siya ng media, forthwith. Agad-agad na. Daw, no? To see is to believe. Agad-agad daw sabi niya eh. Abangan natin, tingnan natin. Kasi sensitive naman si Alan Peter sa backlash eh. May, hindi lang ako makwento, pero talagang sa mga pangyayari ngayon, the reason for the events that are happening is because alam ni Alan Peter na may backlash sa pagkakanlong nila kay Bato de la Rosa. Kasi kung isipin natin, tama nga kayo, attorney, 'di ba? Kasi 'di ba itong si Alan Peter Cayetano, siya naman ang nag-decide ng lahat ng 'yan eh. So, itong mga kaguluhan technically pwede natin sa kanyang i-blame, 'di ba? Lahat. Morally, definitely. Legally, it depends kasi ang legal napupolitika yan eh. Pero morally, definitely dahil sinabi niya, protective custody ng Senado, cargo de konsensya ko, sa amin si Bato, wag niyong guluhin ang Senado, leadership niya yan. So he should take the blame and he should ensure that things like that will not happen again. Ang problema nga po dito kay Senator Alan Peter Cayetano lang, parang ang gusto niya biniblame yung iba eh. Katulad dito na, napakasimple na lang, yung nagulpi na OSA. Di ba, ikaw ba naman inutusan na yung OSA, i-detain yung mga NBI agents? Siyempre, papalag yun, di ba? Hihilahin ng OSA yung NBI agents. Hindi talaga magkakabanatan. All of this because gusto maging Senate President ni Alan Peter. All of this because ayaw ni Bato mag-voluntary surrender. All of this dahil gusto nilang proteksyonan si Vice President Sara Duterte. So, talagang pansariling interest, hindi para sa bayan. Tama. So, yun. Maraming salamat, attorney. Yan. Marami kaming natutunan. Grabe. Sobra. So, gusto pa nating mag-guest ulit si attorney sa next episode natin, mga kababayan. Kasi grabe ngayon ngayon sa Pilipinas eh. Marami talagang mga issue, controversy, no? So, attorney, final words sa ating mga audience. Yan. Final word. Yan. Ang Constitution ng ating batas, it is there to provide order for everyone. It is there to provide protection for everyone. And protecting Bato does not mean protecting the Constitution because the Constitution itself requires that Senator Bato de la Rosa answer. Hindi naman po siya guilty agad. Kailangan itatry pa din naman siya, may due process po sa ICC. But the Constitution requires that we comply with our international obligations. And one of our obligation is to surrender Bato de la Rosa to the ICC. Okay, so kasama din natin, nandyan si Katita Darl, Bibian de Vera, Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Florifigo Mapak, Willie Rabang from Italy. Kasama din natin, nandyan si Estrella Ramos, Leonardo Manansala, Walter Romano. I-shoutout din natin, nandyan si BTS Army 7, Maria Midasiplon, Bulaklak Kabiling. Nandyan din si Sarah Brightman Vlog, Phil Macabato, Dave Gamer, 101 Legend. Nandyan din si Joseph Magalion, Rodi Briones, Lourdes Paniel, and hi to Marvin Labasan, Salvacion de la Cruz, Imelda Galoy, and hi to Leonardo Manansala. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. Magandang umaga.
At ako'y ikinagagalak kong makasama ang Dos Guapitos. Naks. Ma'am, pero bago ang lahat, no, bago ka namin tanungin, on behalf of the Filipino people, 90% ng mga Pilipinos, magpapasalamat po kami sa iyo at sa mga congressman sa naging sa ginawa nyo sa pagpapasa ng articles of impeachment na pinadala kahapon sa Senado. Maraming salamat po for your You're service. welcome, pero ito ay constitutional mandate namin. Obligasyon ng bawat miyembro ng Kongreso na gampanan ang tungkulin namin, lalo't lalo na it's all about accountability, transparency, and our constitutional mandate. Yes, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, ma'am. Nung nagkakabotohan, ma'am, expected nyo ba na mahihigitan pa yung 2025 na boto pabor sa impeachment? Yung unang-una, no, nasa Committee on Justice pa lang, Opo. akala namin hindi. Pero bawat hearing na nangyayari, parami ng parami ang mga nagtatanong, kumukuha ng dokumento, at ramdam mo na nung ipinasa at sinabing sufficient on ground, ayun na, kitang-kita mo na nalampasan na niya ang numero na 250 ng 19th Congress. Opo. Pero ang hindi namin in-expect ay ang 257. Wala pa dyan yung presiding officer kasi hindi na siya bumoto dahil presiding officer siya. Supposed to be, it was 258. Opo. Ma'am, kami mga vloggers, may kanya-kanya rin kaming fearless forecast tungkol sa magiging boto. Ako personally, several days before the votation, nasa 212 to 250 ng aking count, no? Pero ang naging actual count ay overwhelming 257, no? Ano po ang nagdala sa 257 na congressman na pumabor sa impeachment na to? Yung ebidensya ba na nailatag sa House Justice Committee o meron pa bang iba? Yung unang-una ako, ang bilang ko nung umaga ay 223 to be exact. So sabi ko, best scenario is 235. Okay, worst sabi baka dumating ng tumabot ng 237. Worst scenario, baka balik ng mga 225. Pero ano ang nag-udyok? Opo. Sa 257 plus 1 na kongresista na bumoto ng yes para sa committee report ng Committee on Justice at matransmit nga yung articles of impeachment. Ito ay unang-una, ang daming nailatag na ebidensya sa Committee on Justice. Pangalawa, walang sagot dun sa kampo ng respondent kay Vice President Inday Sara Duterte. Opo. So syempre, kapag hindi nasasagot ang parami ng katanungan, itong mga kongresista na mga boses ng kanilang constituents sa baba, ay hindi mo rin masagot ang katanungan ng mga tao kasi naging usap-usapan na siya every time you go around. Dagdag pa dyan, alam naming lahat na ang Kongreso ay hindi ang korte. Ito lang ang naghahanap ng probable cause. Ibig sabihin, tama ba ang complaint? Kompleto ba ang dokumento? Andiyan ba lahat? At pag sinabi mong probable cause, may posibilidad na meron siyang mga kasalanan, impeachable offenses na ginawa. Opo. Now, kung ikaw ang kongresista, haharangin mo ba yan? Kasi pag hinarang mo yan, ayaw mong malaman ang katotohanan. Yun ang magiging impression ng iba. Kaya dumami ang boto dahil alam ng mga kongresista na tanggalin mo yung politika. Alam ng lahat na yun ay aming obligasyon, constitutional mandate na kailangan naming ipasa sa Senado para doon sa Senado mabuksan ang mga dokumentong hindi nabuksan, ang ating kahon, and at the same time masagot ang mga katanungan na paulit-ulit hindi nasasagot. Ma'am, as a follow-up question, ang bilang ng mga congressmen na bumoto sa articles of impeachment ay nasa 90% for Luzon, more than 90% for Visayas, about 76% for Mindanao. Yung sa 76% ng Mindanao, inaasahan niyo pa ba na yung mga Mindanaoans ay boboto sa impeachment? Yung Congressman yung 70%. sa Mindanao po. Well, syempre kasi kaakibat ng kaakibat ng good governance is bad politics. Opo. So minsan iisipin mo na pag gawin ko to maapektuhan ang politika ko. Kaya inisip namin baka yung iba hindi bumoto maski alam nilang kailangang i-transmit sa Senado dahil syempre titingnan mo rin ang iyong politika, especially if you're from Mindanao. At kaya nga nasurpresa kami sa nangyari kasi andun yung udyok ng iyong obligasyon bilang kongresista. So nanaig ang
the sentiments, the real sentiments of the people na kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Yan ang nakita namin. Kaya nakakagulat din, no, yung 70%. And it's also a reflection na ang gusto ng taong bayan ay managot kung may pananagutan. At kung wala namang pananagutan, kasi ako dumaan din ako dyan naiimbestiga ka, hindi ako umatras. Kasi malinis ang konsensya ko Lahat ng peking dokumento, kung binapalabas, binibigay ko yung totoong dokumento because it's the best opportunity to answer. Kaya nga kung titingnan natin, ang nangyayari sa Senado, posibleng hindi nila intensyon yan. Posibleng iba yung mga nangyayari. Pero sa mata ng tao, ang lumalabas bakit tila may pinagtatakpan? Even if many of the senators kept on saying, hindi ito related sa impeachment. Pero nakikita naman natin yung pananaw ng taong bayan, hinaharang ang impeachment, and look at the reaction of the people. Kaya kami nga hindi kami ang korte Kailangan mo lang makita na may posibilidad, maraming tanong na kailangan masagot, kaya ito ay pinasa namin sa Senado. Ako yung ma'am, Last follow-up. Ma'am, factor ba sa mga congressman yung naging resulta ng mga surveys before the votation sa plenary? Kasi 90% ng Pilipino gustong humarap si VP Sara sa impeachment trial. No? So, ibig sabihin, kahit mga supporters niya, gusto siyang humarap sa impeachment trial. Consideration mo din po ba ng mga congressman? Yes, it's a big factor. Kasi ang congressman, umiikot ka regularly sa district mo, yes. no, sa mga barangay. At alam mo, pagka sa probinsya, even in Metro Manila and the bigger Luzon, kapag ikaw ay nasa iyong constituents, gusto-gusto nilang pag-usapan ano bang nangyayari dun sa Kongreso. Ano ba yung mga inside stories doon? Ano ba yung ganito? Ngayon, we already have social media. Well, marami yung mga nagpapakalat pa rin ng fake news, pero mas empowered na yung tao ngayon. Alam na nila kung sino ang nambubudol lang. Correct. Alam na nila kung sino yung nagpapanggap na journalist, kunyari. Correct. Kaya alam na nila kung sino yung nagpapalinlang. Kaya pagdating mo dun sa iyong constituencies, ang tao nagsasalita na. Kasi paulit-ulit yan pag umiikot kami, nag-uusap-usap kasi kami na parang kung wala namang mali at kung walang tinatago, mas magandang sagutin para matapos ang issue. Ma'am, nasabi po ni Congressman Shell Joc na yung mga ebidensya raw na nakita natin sa Committee on Justice kumbaga tawag diyan ay surface level lang daw at mas marami pang mga ebidensya ang ipapakita ang prosecution sa impeachment. Ano pong maano niyo diyan? Well, hindi ako makasabi ng direct yes or no, but there is a high possibility. Kasi kung tingnan mo yung... Tatayo po yan sa Senado? Hindi, kasi kung tingnan mo dun sa hearings ng Committee on Justice, ang dami naming tanong Oo nga, correct. na gusto namang sagutin ng resource person, pero pinapahinto kami ni Chairman Luis Tro. Kasi nga, probing question. So, the mere fact na andun yung mga very interesting questions, kaya lang magiging probing question at ayaw ng Kongresong magkamali kasi baka masisi ulit kami Correct. na malagay sa basura ang pinaghirapan na impeachment process. So in this case, there's a high possibility. Pero whether it's there or it's not, ang daming tanong during the hearings on both sides, those for and against the impeachment and the neutral congressmen. So yung mga tanong na yon, ang dami ring pwedeng sagot. No? At nakikita mo yung reaction ng resource person na gustong sumagot pero napipigilan ng Committee on Justice. So, kaya nga, ang pinakamaganda talaga nito, buksan ng Senado, gawin nila ang kanilang tungkulin sa mamamayang Pilipino, and at the same time, allow the Vice President the best opportunity to answer and to refute allegations against her and her office. Tama, ma'am. Ma'am, ang House of Representatives nag-appoint ng 11 congressmen prosecutors. Sa aking palagay, talagang itong mga congressmen na to ay pangmalakasan, kumbaga, no? At may Yes. magagandang qualifications. Ano po ang confidence level niyo sa mga prosecutors na Napakataas ng confidence level ko kasi karamihan sa kanila nakatrabaho ko for a long time, no? Oh, Yung iba dyan, akala mo tahimik, pero pag usapan ng legalidad, usapan ng batas, talagang hindi ko maabot yung kanilang neurons, no? Parang ako'y napapakain na lang kasi kailangan kong lumunok para alam mo yung nakikita mo yung kanilang experience on the grounds, Yes po. yung kanilang mga ginagawa, no, for a long, long time.
marami sa kanila doon yung silent wizards at malakas, no? At malaki ang kumpiyansa namin sa ating 11 prosecutors. At saka maganda dyan, doon sa 11 prosecutor pre, walang mambabato sa kanila ng laptop. Kasi di ba? Pero wag naman kung hindi man laptop, iPad, cellphone, bawal din kasi masakit yun eh. may mga, alam niyo, may mga, ilang mga taga-suporta, yung mga Duterte, ng mga politiko rin, ang mga sinasabi nila, kaya lang naman marami bumoto dyan kasi nagkabigayan yan ng milyon-milyon. Anong masasabi niyo po ba dun, ma'am? Isa yung Ano ba yun? O budol na naman? isang napakalaking kasinungalingan doon. Opo. Kaya nga, ang maganda niyan, kung merong nagsasabi sa kanila, ilabas nila. Ba't kaya walang malabas, ma'am? Puro lang sabi-sabi, hearsay. Kasi nga, hindi totoo eh. Ibalik natin parang yung nangyari kagabi sa Senado. Di ba lumabas si Senate President? Ang sabi niya, 4 na senador ang tinawagan at sinabihan na huhulihin si Senator Bato. Pero, hindi naman pinapangalanan. Alam mo, napaka-importante, pangalanan yung 4 na senador na yon at magsalita sila sino ang nagbigay sa kanila ng impormasyon na i-vacate at magkakagulo. Sino ang nagbigay ng peking balita? Sino ang nambudol sa kanila? Kasi nagkagulo-gulo tuloy. Paano kung yung isang senador doon may sakit sa puso? Correct. At inatake? Who will be responsible? So, napaka-importanteng may mukha sa bawat salitang binibitiwan. Kasi uso ang fake news eh. Kaya, Puso Ma'am, talaga. I understand meron kayong batas o sinusulong na batas tungkol sa fake news? Yan, I filed House Resolution 1000, no? Mhm. House Resolution 1000. Okay lang bang Sige po, banggitin niyo. basahin ko yung Maganda po yan kasi talagang matagal lang hinihintay ng taong bayan yung mga ganyang klaseng batas. Kaso mababawasan yung kita dyan ng mga DDS vloggers. Lumalabang. yung dito kasi sa sorry, hindi ko na no. Okay lang po. Dito kasi sa panukala, sa resolution na ito, kaya ko naman ito inihain dahil nasa hinahanap ko lang Okay lang, ma'am. nasa chat group na yun, no. Yung House Resolution na ito kasi, ang next mo na hindi. Sorry Okay lang ito. kung makita. Pero nakasaad sa House Resolution na ito na imbestigahan yung mga extortion activities. Yes. Yes. Bullying, harassment. Alam mo, may ibang mga kunyari vloggers, mura na lang ng mura. Oh, ma'am. Alam mo, may nangyari Dahil itong dun ginagawa ko, puro ganun, ma'am. Totoo yan. Okay. I don't know how this happened, pero ang maalala ko lang na mayagpag ito noong nakarang administrasyon na merong ibang mga, nababoy ang journalism, Totoo. no? Nawala yung mga responsible, kasi pinag-aaralan mo yan eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo parang doktor, hindi pwedeng lumabas ka, o sige, gagamutin kita, o sige, ipayos ko yung ilong mo, yung pala hindi ka nag-aral ng kursong medisina, edi kawawa ang pasyente. Yes. Ito naman ngayon, pangit mang sabihin, di ba sa China, lahat ng vloggers pinatanggal except kung iyong expertise. Kung magsasalita ka ng medisina, dapat expertise mo yon. Kung magsasalita ka ng ekonomiya, dapat ekonomista ka. Opo. Kung magbibigay ka ng mga balita, dapat talagang journalist ka. Now, in the case of our country, it started as parang social media, vloggers. Marami ang mga magagaling, matitino. Pero tila pumasok ang iba, gagawin nilang, sige, ibabash kita. No? I'm not only talking about politics, no? Nangyari yan dun sa distrito ko, yung mga members ng LGBTQ, binabanata ng isang puno vlogger. Pagkatapos, manghihingi ng mga donasyon sa mga foundation. Oh, ma'am. Meron pa isang beses, in-announce, alam nyo, meron ako ditong kopya ng HIV test. Positibo ang resulta at pinangalanan niya ang school head. Pero hindi totoo. Kaya lang, syempre, yung iba hindi sanay, hindi ko pa ma-confirm, no? Pero, ang daming kwento ng extortion. Parang magbayad ka para hindi namin sirain ang dangal mo. Yung ibang hindi sanay sa ganito. So, it's not just about politics. Nagiging cause ng bullying sa school, Tama. harassment. Yung social media na dapat pinangkukunan natin ng knowledge in terms of information.
Because information is power. Ngayon, wineponize na Okay. para pagkakitaan. Kakitaan. At pagka, kunyari, meron kang kalaban, yung iba dyan kalaban sa negosyo, sisiraan yung isa, parang magbabayad ka para sirain ang dangal ng ibang tao, tila hindi na yan tama. Opo. Okay. So, yun yung nakasaad sa House Resolution na final ko. Ano ba ang mga kailangan na batas? Yung iba nga dyan, magpapanggap na magagaling na mga doktor, magsasalita ng kung ano-ano, lalagyan nila ng public health expert, international, kung mga ano-ano dyan. Hindi yung pala totoo. Hindi naman pala totoo. Totoo po. Yun ang nakakatakot kasi yung tao naniniwala. Tsaka sa, ma'am, sa social media, ang daming jack of all trades, master of none. Katulad Yes. ni Leon, pare. Oh. Lahat na lang, kabisado niya. Lahat na lang, magaling siya. Yun nga tumayo siyang witness doon sa Dengbaksya. Siyempre kami naman, alam naman namin hindi siya eksperto, no? At may mga alam nga ako dyan na may pasyenteng namatay dahil hindi man lang niya binisita tapos nagbibigay ng gamot, hindi niya man lang nakita ang pasyente. That's ma'am. Halongkatin natin. Nakikita natin sa FB yan, sa social media. Bibigay ko sa yung pangalan ng ospital. Depende. Pero yung ano niyan, ang nagiging problema, nung tumayo siya doon, ang sabi niya, tinanong siya paano kinakandak yung autopsy. No? Ang sabi niya, we soak the body in water. Lahat kami nagulat. Mm. No, lahat ng tao, maski hindi doktor, kasi kailan ka ba nakarinig na ilulunod mo yung isang tao to conduct the autopsy? Tila hindi tama. Opo. Okay, so yan yung mga isang bagay, no? And then he was standing and sabi nga niya, I am God's gift to mankind, the salvation, not the exact words. Pero doon papunta kasi nga ang laki-laki doon ng sakripisyo niya. Peke naman siyang eksperto. Sa tingin mo, ma'am, Peke may autopsy. sapak sa utak. Dapat matingnan. Lagi siya may flavor of the month. Kaya flavor of the month niya, si ES Recto naman. Oo, ganun nga yun eh. Nakikisaw-saw kasi palagi eh. Kasi nga, Nakilang so-so eh. kaya yan ang problema na weaponize yung social media ng iba, no? Yung iba nga kasi kung talagang eksperto ka, maghihintay ka na may tatawag sa'yo, may mag-i-interview sa'yo, even among doctors, no? Yes, ma'am. Pero yung iba dyan, hindi ka ba magtataka, sila yung tawag ng tawag sa mga stasyon, sila yung tawag ng tawag sa mga media, uy, interviewin nyo naman ako. Di ba? That alone speaks a lot, Mali. no? So, res ipsa loquitur, the thing speaks, the action speaks for itself. Dapat na imbestigahan talaga yan. Yes, Garin, kanina meron akong content. Ang titulo ng aking content ay House of Representatives, ang tawag dito, i-praise at ang Senado ay kondenahin. Parang ganun ang Viral tema. na yun, viral. Viral na siya ngayon. Pero ang karamihan ng mga comments doon ay talagang kinukonsider ang mga congressman na bumoto sa impeachment na mga hero. At hindi lang Pero Oh, sige, ang sige. problema, palirista, ang tingin naman ng mga tao sa mga nasa Senado ay talagang dapat kondenahin talaga. At may nabasa akong comment dun sa post mo na yun na sabi, sana yung mga kongresista na lang ang tumakbong senador sa 2028. Oh, totoo eh. Ganon kataas ng tiwala ng taong bayan mo sa Sa ngayon, kung sa ngayon. sa HOR. Hingi po kayo. Ma'am, Oo. pero itong tanong ko, no? Pa po ba, senador? Ay, hindi. Hindi, pero ako bawiin ko lang. Joke lang yun. Ay modesty aside, no? Of course, nare-respeto ko yung pananaw ng iba. Pero hindi ko matatawag o hindi ko sasabing mga heroes kami. Yes. Kasi yung pagboto upang i-transmit yung articles of impeachment at tanggapin yung committee report, obligasyon namin yun eh. Correct. Yes, ma'am. Trabaho namin yun eh. No? Ngayon, ayaw ko namang i-prejudge yung Senado. Pero siguro, ang nagiging mahirap doon, parang pumasok yung kanya-kanyang intriga, kanya-kanyang bulong. Kasi kahapon pa lang, maaga pa sa, I think around 3 o'clock sa Kongreso, meron na doon, di ko na lang papangalanan, meron na doon nagsasalita na isang congressman na kinukumbinsi kami na huhulihin daw si Senator Bato na kami naman nagtataka. So, it's our obligation. We are not heroes, pero sa pananaw ko, kapag humarap ang akusado, sagutin niya ang mga katanungan at itong ating kung merong mga mas testigo na lalabas at ipapakita sa taong bayan ang katotohanan, they are our real heroes.
Ma'am, yun nga po ang susunod ko sana, kasi yung mga kababayan natin, kahit positive sila sa ginawa ng mga congressman, nangangamba naman sila sa Senado dahil simula nang nagkaroon ng pagbabago ng liderato, puro gulo na lang nangyari. Kayo po ba, ano bang nakikita nyo sa mangyayari sa impeachment trial sa Senado? Nakakalungkot mang sabihin ako. Ako siguro, andun pa rin, hinahawakan ko pa rin yung pag-asa na nagkaroon lang ng mga miscommunication. Kasi, syempre, dumating si Senator Bato, nagpalit ng liderato sa Senado. Tapos, nagkaroon ngayon ng botohan na gawing Zoom or virtual na yung mga Ano po ba yun? botohan. Sa pagkakaintindi ko, Kay Marcoleta na no? Oh, pero andun na siya, no? file siya. na, naka-file na. Naka-file na siya. So, ito yung mga bagay. Posible kasing iba ang kanilang gusto. Pero, ngayon naman, nawala ulit si Senator Bato. Tapos, merong mga nagkakaputukan. I think kailangan talaga na maayos ito kasi kailangan nating ibalik ang tiwala ng taong bayan. At naniniwala ako, no? There are a lot of members in the new Senate majority na alam naman talaga nila na ano ang kailangan nilang i-deliver para sa taong bayan. Ma'am, yung nangyari kagabi na nagulo sa Senado, ano sa tingin mo, ma'am? Dari tactic ba to ng Senado para dito sa impeachment? O ano masasabi niyo po ron? Yung nangyari putukan kagabi. Kasi nakita ko yung magkasunod-sunod na nagla-live sila. Yung unang nananawagan at medyo galit na galit si Senator Pia na sinasabi niyang do your job. No, tapos andun naman si Director Melvin Matibag na nagkakaraoke yata sila kaya ang ingay ng sound system. Sabi niya, ano ba nangyayari? Pinaalis niya kami tapos ngayon. Ano ba talaga? Kung pupunta kami dyan ba? Pat kami pupunta dyan? Ito ang usapan. So, kung titingnan mo yung pangkabuhan, this all started by rumor mongering. May mga nang intriga, either planado o hindi. May mga nang sulsul. Kasi sinabi na mismo ni Senator Alan, 4 na senador ang sinabihan. Isa senador din daw ang nagsabi sa kanya at mga taong malalapit sa kanila na talagang i-vacate daw. Kasi aatakihin. Nakita din natin yung Sergeant at Arms na bago ng Senado. Ang sabi niya, meron silang huhulihin at nakita ko sa video, hindi naman AI. Talagang siya, nagdadamit na, parang pupunta na talaga ng gera. Tapos ano ba yun, medyo kinasa pa yung baril, no? Baril, ma'am. At kitang-kita mo, nung nagkakaputukan, may lumalabas na mga security sa office ni Senator Robin. So ang tanong dito, sino ba yung nagplano ng ganyan? Or kung hindi naman yan planado, dapat magalit ang Senado at ipakulong nila yung mga nagsulsul ng mali-mali. Imagine, pandun ang mga media, ang daming tao, nagkaputukan dahil lang sa mga marites at sa mga intrigador? Hindi yata tama yan. Dapat ilagay ng Senado yung galit nila sa tama. Tama. Sabi pa nga ni may nakita akong video Sabi ni Senator Jinggoy, itago yung CCTV. Di ba paano nga naman mariresolve yan kung itatago yung CCTV? Pero sa tingin niyo, ma'am, yung gulong kagabi, makaka-apekto ba yan sa takbo ng impeachment dun sa Senado? Madidelay ba o matitiway na naman? Sa totoo lang, ang dumating kagabi is, kasi sabi nga nila, i-transmit na, voluminous yun. Kailangan pa certified true copy each page. Wow. Ganon yun, libo-libo yun, 50 copies. Nung dumating na dun yung SecGen, timing naman yun na nagkagulo, meron na mga kung ano-anong intriga, maghahatid lang ng articles of impeachment. Hindi kaya sinadya yun, ma'am? Yun ang hindi natin masabi, pero ang nangyari lang kasi, walang public claim, walang public outrage na merong iba, no? Pero isolated. Kung sakaling nangyari nasasabihin ng mga tao na, hindi, protect Senate. Tapos, yung dumarating pala, mga empleyado ng Kongreso, di nagkasakitan pa ng todo. So, yan talaga and naniniwala ako na mananaig ang liderato ng Senado. That's why Senator Alan Cayetano has to really immediately conduct an investigation. Kasi kilala niya yung mga senador na binulungan. Sino yung nagbulong? Si Sergeant at Arms naman, sinabi niyang may huhulihin sila. Sino nagbigay ng order? Correct. Ano ang basehan niya? Ito yung mga katanungan na dapat masagot.
Dahil kaakibat ng kumpiyansa ng taong bayan sa Senado, ang kumpiyansa nila sa Kongreso. Diaz Garin, sinabi ni Tito Sen na nangako daw si SP Alan Peter Cayetano sa kanya bago sila magpalit ng liderato na susundin yung gusto ni dating SP Soto, na kapag natanggap yung articles of impeachment, kunyari kahapon, the following day, i-convene na agad yung impeachment trial. No? Pero mukhang, mukhang di na ata mangyayari ngayon yan. Dapat ngayon po yun. No? So, kailan po nyo inaasahan na makukonvene ng impeachment trial? Well, hindi dapat patagalin ng Senado. Kasi ang kawawa niyan si VP Inday eh. Alam mo, pag hindi mo itutuloy, ang isipin tuloy ng tao, guilty. Alam mo, di ba, may kasabihang silence means yes. Yes. No? Evading means guilt. Hindi yata tama rin yun. Kaya lang, dito lang tayo sa gilid-gilid eh. Pero, if I were in the shoes of members of the Senate, regardless of political affiliation, dapat buksan, dapat mapakinggan, and it's the best opportunity to cleanse the name of the Vice President. Ang problema lang doon, sa ginagawa niya ganito, no, if you avoid, ang mangyayari doon, mag-iisip yung taong bayan. And it's not only unhealthy to the Vice President, it's also unhealthy to the Senate. Tingnan mo yung nangyayari kay Senator Bato. Hindi, maski anong gawin niya, maski anong iyak niya, para tuloy nagagawa ng memes kasi yung tao nagtatanong, nung trabaho, wala ka. Ito ngayon, magpapalit ng liderato, nandiyan ka. At if they want to do it virtually, sana dati pa para naka-attend, no, si Senator Bato. Ito yung mga bagay-bagay na sayang kasi for several decades, never nangyari na ganito kababa ang pananaw ng taong bayan sa Senado. True. Oo. So, yan. And opening the impeachment trial is one of the mechanisms para makita ng taong bayan, ay hindi, okay pala ang Senado. May pag-asa pala tayo sa Senado. Ma'am, may tanong ako. Kasi ma'am, si Congressman Eli San Fernando, alam naman natin, nagboto siya ng yes, di ba? Pati si, Nakakagawa, si Kong Toby. Chow. Pero doon muna tayo kay Eli San Fernando. Bumoto siya ng yes. Ngayon, binabati ko siya na marami na nag-unfollow sa kanya at hindi na raw imuboto yung nila, party list na sa susubotohan. Kayo po ma'am, yung pagboto mo ng yes, hindi ka ba natakot na gano'n na baka hindi ka suportahan ng mga Pag malinis ang konsensya mo, kapag malinis ang konsensya mo at ginagawa mo lang yung tungkulin, wala kang dapat ikatakot. Kasi tingnan mo, kunyari ako, every time magtatrabaho ako, ibabalik nila yung kasong ilang beses na dinismiss. Oo. No, yung peking balita nung Dengvak siya. balik pa ba yun? Ang totoo niyan kung titingnan mo. Minsan, Binabalik yan. Kunyari, andun sa impeachment, magtatanong ako. Ala, ang damit ka magtutroll na, Dengvak. Totoo yan. Ngayon, sabi ko, bakit ito? Unang-una, buong mundo gumamit niyan. Pangalawa, WHO na at mismo si Secretary Duque na Secretary ng Health ni panahon ni Pangulong Duterte, nagsabing walang namatay at walang ikakasama sa katawan. Kaya lang, syempre merong mga peking nag-autopsy kunyari. No? Andun si Liacho na nagpanggap na eksperto. Ngayon naman, ekonomista naman siya. Ang problema nga, sino-sino ba yung mga pasyente niya? Alam mo, mga ganyang bagay. Now, let us go back. Yan ang naging problema. Kaya kaakibat yan doon sa pinapaimbestiga ko. Kasi kapag ikaw ay nagtatrabaho ng tama, ang daming mambabash. At nakita ko yan kasi yung ibang mga kongresista dati, ang tatapang magtrabaho, talagang ginagawa ang trabaho. Ngayon medyo nalalagyan na ng konting kaba because of bashing. Kaya nga karamihan gusto nila, sige sama-sama marami tayo. Yung mga hindi pa nagpapahalata ng boto nila during the justice hearings, karamihan ang reason nun yung mga bashing But when they saw na empowered yung tao, pagbaba nila sa distrito, ang gusto ng taong bayan ay ang katotohanan, tumatapang na rin. Kaya nga, balik tayo, imbestigahan natin ito kasi yung mga totoong journalists, nasisegue kasi minsan maraming pera yung ibang, alam mo yon, yung gustong manira at gustong magpagulo. At the same time,
this is not only about politics. This is not also about governance. Pati sa school nangyayari na eh. No, parang nilegitimize yung bullying, nilegitimize yung fake news dahil sa mga ganitong practices. Kaya ako, ramdam ko, yung iba syempre, aanuhin si Congressman Eli San Fernando. Pero kung tingnan mo, etong mga nambabash sa kanya, gusto nilang sila ang magdikta kung ano ang iboboto niya. Tama ba yon? But if you look at the greater majority, even in surveys, mas maraming matutuwa dahil ginagampanan niya ang trabaho niya. Tama. Kahit sa mga survey naman, mas maraming pabor sa impeachment na harapin That's sa... the Oo. noisy minority, Correct. ang tawag namin doon. Oo. Ako, Palerista, last question ko kay DS Karin. Nung House Justice Committee voting, 55-0. Tapos ito sa plenary, 257 na 25-9. Maraming nag-comment o maraming yung iba, fake news pa, na may kumpas daw si PBBM kaya nangyari ang ganyang ka-lopsided o ganyang ka-daming boto from the congressman. Totoo po ba yan? Ang nangyayari kasi, alam mo yung mga hindi matanggap ang resulta ay maghahanap ng maraming rason. Correct. Unang-una, paano siya kukumpas? Kami naman ang magdidesisyon. Correct. Okay. But if you talk about kukumpas ba ang Pangulo para sa transparency and accountability, I would say yes kasi inungkat niya yung flood control eh. Tama. Lininis niya ang DPWH. Kung maalala natin, parang, kumbaga, yung salita niyang yon ay nagbigay ng warning sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya pating ibang mga nang-extort talagang medyo pawala ng pawala. And that is what good governance is all about. No? At nakita mo naman yung mga kumakampanya. Sa totoo lang, napakalakas na ng kampanya ng mga umaayaw ng impeachment. May sasabihin, Totoo yun. Totoo yun. kaliwat kanan din ang tumatawag sa amin na huwag niyong suportahan yan or else ganito. Kaya nga, sabi ko, bakit ba hindi napunta sa huwag niyong suportahan yan kasi hindi yan totoo. Ito ang totoo. Walang nangyari o yung mga witness na yan, ganito, o yung sinasabing pera sa bangko, hindi yan totoo. Mga video AI yan, hindi ganun eh. Andun na yung threat. Parang nung dati, gusto mong gumawa ng maayos, pero hindi ka makapalag kasi baka mamaya i-label ka na drug addict or ano bang nagbebenta na blood pusher o tapos Trafficker. biglang mapapasok ka sa quota. Andun ka sa EJK. Kaya yung tao napapatahimik. It's instilling fear so that you won't be able to decide intelligently. And that is a slap to the Filipino people. Tama. Sampal sa taong bayan yan eh. Tanong ko lang, doon sa, balikan natin, committee hearing nyo sa impeachment, lahat ba ng congressman mo pwedeng umattend doon o kailangan mga member lang? Kasi, Lahat ng congressman pwedeng mag-attend. Pero yung mga magtatanong at yung boboto, ang miyembro lang. Or the ex-officio members and the deputized members. Pero kung hindi ka miyembro, you can still participate. You can manifest. Katulad ginagawa ni Hindi, kasi Marcoleta. tataka ako din pa na pag-usapan natin. Ba't yung mga tatlong Duterte hindi nagpapakita doon? Di ba? Talaga. By choice din. Oo nga di ba? Kasi akala ko, bawal sila. Hindi naman pala. Ay, hindi Pala hindi pwede. bawal. Hindi bawal. Pala pwede. Pwede nga rin silang magsilita. Pero siguro, tinitingnan nila na, baka maging bias kasi related sa kanila yung... But then, tama rin yun eh. Parang it could have been an opportunity, no? Or sabihin na natin, mas hindi kausapin nila yung mga kasamahan sa Kongreso. Kasi kaibigan naman namin yung, especially si Congressman Pulong, nakasama din last Congress. Pwede niya naman sabihin, alam mo, hindi yan totoo. Ito yung totoo. So, para at least nagkakaliwanagan, no? Ay, para makumpleto pala yung ating mga tinatanong. Ma'am, kukuha po ba ng private prosecutors ang House of Representatives? Yes. Usually parte yan ng process. All impeachment process, kung makita natin before, merong private prosecutors. So yung tanong lang ako mama, kumusta na si Kong Miao Miao? Mabait na ba? Alam mo, kawawa din yung batang yun. Kasi, ang daming opportunity, pwede siyang mag-aral, no? Pwede siyang mag-aral paano ba ginagawa ang batas. Pwede siyang mag-aral
paano ginagawa ang budget. And I've tried on several occasions na sabi ko, alam mo, kung wala kang patience dyan, yung chief of staff mo, pwede naming i-orient. Para. Kaya lang, sagot niya, kapalit-palit ako walang tumatagal sa akin na chief of staff eh. Sino ba So- naman tatagal chief of staff? Kamusta ma'am si Congressman Leandro Leviste? By the way, wala bang ethics complaint pa sa dalawang to? Kay Kong Barsaga, alam ko marami. Marami. Oo, marami. Marami ang kay Kong Barsaga. Kay Kong Leandro, Yung hindi ko especially with alam. regard to the recent niya, di ba? Hindi ko alam, no? Siguro kasi na-busy rin nga kami sa hindi ako nakaka-attend dun sa mga hearings ng wala pa akong naririnig. Apo. So, ma'am, last question namin, ma'am. Kumusta po kayo after ng trabaho nyo sa impeachment? Nakaka-relax na ba kayo o mas kinakabahan kayo doon sa Senado? Dapat magre-relax na kami lahat. Nagsama-sama Oo. kami nung iba. No? Sabi ko, nagkape-kape kami kagabi. Kaya lang napuyat kami. Nag-monitor Kasi- din. Hindi na namin maintindihan syempre nung unang sinabing nagkakabarilan, lahat kami galit. Protect the Senate. Yun yung sigaw na. Kaya lang, nung nagla-live na, tapos tinatawagan namin yung, halos lahat ng tinatawagan namin kakilala namin sa NBI, mukhang nagkakaraoke. Sabi namin mukhang hindi tugma. Tapos lumabas na si Senator Pia, lumabas yung ibang mga senador na pasunod-sunod na nagla-live. Kaya lang, nagtataka naman kasi may andun din yung ibang mga taga-Congress kasi nga naghatid ng articles of impeachment, nag-transmit. Andun din naman yung maraming kasamahan natin sa media and nagtatanong kami, sino-sino ba yung una sinabing Marines? Tapos lumabas naman pala, walang Marines doon, pero ito yung mga naka-detail doon. Opo. So all fingers were pointing to Osaa and his office na dun nga yung mga putok ng galing and allegedly ibang security daw ng mga senador. So naghintay rin kami kasi nakita namin, teka, bakit wala na si Senator Bato doon sa mga meeting? O bakit wala na si Senator Robin? Tapos yung pala allegedly lumabas na. No? Kaya na nakakatawa, palirista eh. Sa lahat naman nagkakagulo, nagkakabarilan, meron nagbo-buffet pa. Oo. At Tsaka yung mga nagtatawanan selfie nila, pa. nakangiti pa lahat. nagtatawanan pa. Pero alam mo anong hindi maganda dito? Bilang isang Pilipino, nakakahiya yung nangyari. Nakakaya talaga. Imagine, ang dami kong mga kakilala abroad, mga foreigners. What's happening in your country? Oh, are you okay? Ang dami, sabi ko, no, we're good. Oh. Tapos yung iba, ito ang masakit yung mga text na, we don't think it's safe to go to the Philippines. Yun nga eh. Oh, parang sayang naman. Foreigner It's yan, a ma'am. waste. Oh. Kaibigan. Ang ganda-ganda ng bansa nyo. Kasi syempre gusto nila dito, may Bohol ka, meron kang Palawan, may Boracay ka. Again, ang tourism natin ay affected dahil sa nangyari kagabi. All because, kung titingnan namin yung mga ilang congressman kasi kaming magkakasama at nagkakape kagabi, kung titingnan namin, parang lahat ito ang pinanggalingan. Fake news again. Oo nga. Tsaka nakakahiya na parang andali palang kuryentehin ng isang ahensya ng gobyerno. Ay. Yun talaga, how will it affect our reputation? How will it affect our tourism? How will it affect investors coming to the Philippines? Na naipapakita natin na isang kurot lang, isang sulsul lang, naniwala na kaagad. Oo. Kasi napakadali nun, nung sinabi ni Osaan na may huhulihin siya, dapat verify niya kung may pinapahuli ba sa kanya, meron bang dokumento. Tapos sinuruhulihin. Yun nga tapos nakikita mo, wala pang barilan, sila yung nagdadamit, sila yung talagang kung titingnan mo, papunta sa giyera DS, yung pagpapakita pa nga lang ni Bato de la Rosa sa Senate, international news na eh. What more yung nangyari kahapon? Di ba? Kaya talaga nakakahiya. Tsaka syempre, nagdala din siya ng maraming maleta. So, tapos yun naman pala, aalis rin. So, ano ba ito? Is it drama? Or is it intentional? Or hindi naman intentional? O sige, dyan na siya titira. Ito maraming mga maleta. Alam mo, ayoko sanang i-compare pero nakita mo yung ibang mga senador nung dinaanan nila yung mga pagsubok na ganyan. Ibabalik ka nga kung wala kang tinatago,
hindi ka mag-aakto ng ganyan. Mm-mm. Para kay BP Sara, wala tinatago, attend dapat, di ba? Totoo. So ma'am, last word ma'am sa mga viewers natin ma'am. Sa anong aasahan nila sa impeachment sa Senado? Anong I tatayo think ba it's ito? high time for the Yes, people to call on our highly respectable senators, no, na sundin natin ang proseso, gawin natin ang ating obligasyon at nararapat at bumoto sangayon sa konsensya ng bawat isa. Naintindihan natin ngayon wala pang stand siguro sila kasi papakinggan pa nila yan eh. Pero ito ay isang proseso na mandato ng ating konstitusyon. At the same time, let us do our tasks peacefully. Less drama. Kasi yung mga drama na ito, ang apektado nito yung taong bayan, no? Nakakahiya talaga, nakakahiya. Parang we're all over the news, internationally and locally. Ang masakit pa nito, baka mamaya kung imbestigahan, baka may nagsundot lang, no? I'm praying na hindi ganon, no? I'm praying na hindi ganon. Baka mamaya meron lang pala nitong, alam mo, nag-joke. It's makikita to, andali there was a room to verify. Pwedeng magtawagan, no? And siguro, yun yung sinasabi ni Senator Alan, no? Na all emotions are high, all emotions are up. But again, we should always exhume calmness when under pressure kasi that's why we're called leaders of our respective constituencies. Okay, so nandyan din kasama natin si Apolonio Nocido, Abing Sulet from California, USA, Evelyn Garcia, Dita Calyao from Las Vegas, Nevada. Nandyan din si Estelita Mendoza, Monets Borromeo, Tony de los Reyes, Adorada Policarpio. Nandyan din si Nati Lapitan Banbiligem, Jovi Sibayan from UAA, Haitu Rosas, Ramil Blasa, Emmy Mapalad, Javier Bigino. Nandyan din si Shirley Riesman, Eileen Arellado from New Jersey, Haitu Maria Corazon Ortega, Ilocana Vlogs TV, Tarhata Pagaryungan, and Haitu Ako Ay Pilipino. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, aming mapagmahal na Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan, pagkakaisa at kapayapaan ng bawat Pilipino sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng ating bayan. Naway gabayan mo kami sa paggawa ng tama, palakasin ang aming pananampalataya at punuin ng pag-asa ang aming mga puso upang manaig ang katotohanan, respeto at pagmamahalan sa isa't isa. Hinihiling din namin ang iyong banal na proteksyon at karunungan kay President Bongbong Marcos Jr. upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Ilayo mo siya sa kapahamakan, bigyan ng malinaw na isip at matatag na loob sa bawat desisyong kanyang haharapin. At naway manaig ang kapakanan ng sambayanang Pilipino sa lahat ng pagkakataon. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM.
binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw